era. Amana mo na kasi pagdaygon ang imong ngalan. Na pagdaygon. Usa tamangayo usa ang kalan-una mo. Amana mo na kasi pagdaygon ang imong ngalan. Muna makapahimuot sa Dios una nga katarungan nga magadayeg ta sa Dios. Unsa man ang status ang gibatan-on tigulan o unsa man ang status atong kinabuhi. Pagadaygon nato ang Dios sa atong kay kining atong kalibutan nga gipuy-an ilabi na sa konteksto nato diri sa Pilipinas. Usa pa kini ka blessing sa Ginoo nga bisan sa usahay ka dagtom sa mga political situation, economic, pero naa pa ning ato ang gets sa the will to live. Napagyapon sa itong kasing-kasing ang mipit sa pagkamalaumon. Nga akong isgutan nga makadula tag badminton, makadula tag chess, makabisita ta sa mga sari-sari store, pagkanindot sa Pilipinas, pagkalami sa Pilipinas. Apan nabutahan ta sa mga butang nga atong ipaka-Diyos sa atong kinabuhi. Kinalimtan ang Diyos. Ilabi na sa abisas diha sa mga batanon, dahil istorya nga. Sa teenager pa, ang gibutang nga pictures yang sa tama teenager bitaw mga paghimantay ro nato sa mga batanon ang mga gibutang sa mga picture diha sa ilang kwarto mga tas balay mga artista kunya diha pagkaminyo na ang gibutang na sa mga istampa diha sa altar diha sa mga gipangbitay nga istampa picture na sa mga kasal pictures mga anak diha pagkatigulan na diha na ang picture sa Santo Niño, picture sa Ginoo, pagkatigulang na. Muna nga, maulahi ang Diyos sa. Dito ang Ginoo nga sa first commandment, I am the Lord your God. Thou shalt not have any other God before me. For I am jealous God and I tolerate no rivals. Luke 11, chapter 1, verse 4, ang our Father, Ama namo na kasi may pagadaygon ay mga kabubuton sa Diyos, God's will. Diya sa Salmo 150, verse 1 following, kamong na mga kinabuhi daygon ang Dios. Pasalamatan nato siya. Kay usbo nako lisod kung naata sa usa ka sitwasyon sa kadag-om, sa kaitom sa mga problema o pagsulay. Pero Romans chapter 8 verse 18, 2 Corinthians chapter 4 verse 17, kining ato mga kasakit itipo ni tibo kalibutan wala na dili na maka-compare sa glory that is going to be revealed. Dahil yung istorya ni Mr. Alex Suarez nga na-quote niya sa usar ka theologian na you are born in this world blind, living in a miserable life. Unsa mang sakit nga naabot sa imong kalawasan, sa imong kinabuhi problema, you are not miserable. Pero ang the most miserable na tao kung siya makalimot sa gasa sa Diyos sa kinabuhi ug ang gasa ngadto sa kaluwasan sa kinabuhi. Nga mo ning pakigiusa nato balik sa Dios. Kay in the book of Psalm chapter 90 basa verse 4 or verse 10 na ang uskalibo ka tuig sama ra na sa uska adlaw sa Dios. And God doesn't care nga mo buyo man ta ining pila ka tuig ining kalibutana. Ang gi-care sa Ginoo kung after ining kinabuhian igambling nato ang kalag ngadto sa kapildihan, sa kasakitan sa kalayo sa impierno. Kay naawang ining kalayo sa impierno mo sugutan sa dili. Muna nga ang isgutan nato nga ato mga kapaitan sa tibuok kalibutan, kasakitan, problema, gubat, tapuno na tanan, wala na ka-equal sa gasa sa Dios that He is going to be revealed. Each and every one of us. Nakuhaon niya kining luha sa atong mata. Our hardship will be redressed, and there is great hope for both of us. Great hope to our descendants, to our children, and to our children's children. Muna nga, di na to tagaan paglain nga mga direksyon kinatong kasing-kasing. Kay Ecclesiastes chapter 12 verse 13, gibuhat ang tao sa Dios, ako nang gibalik, aron lamang magadayeg kaniya, magapasalamat kaniya. 1 Corinthians 10:31, Colossians chapter 3 verse 17, pagdayeg sa Dios ang tanan natong movement. Kay ang pag-ampo dili ra man na sa simbahan, dili ra man na in the expression of devotion. Prayer is a whole person. From the rising of the sun down sa iyang pagsalop, kabubuton sa Diyos nga magadayeg ang tao sa Diyos. Diya sa Paschal Mystery. Dili lang sa dito sa glorified God nga nabanaw na sentro ang atong pagdayeg. Pero kay tao man ta, usa pa kasinatian nga diri pa ta gisinati pa nato ang whole kinatibuk-an diya sa Paschal proseso sa Paschal Mystery. Apan Hebrew chapter 2 verse 18, doon na natay kauban maka-understand sa tao, maka-understand nato na nakasinati usab labaw
sa imong nakasanati kasakit labaw sa atong kasakit. Na gratitude nga atong kaulaw unta sa Dios nga gitangtang yang ni atong mga kasakitan, mga kapaitan. Gitangtang niya, giuban dito sa gilat-an dito sa pagkamatay sa cross, niya sa glorified body dito sa resurrection. Giandaman ta, atagan tag pagkakataon nga dawato na to ning gi-offer na pagtulungan sa Dios. Muna nga pagkanindot naman sa ining ato ang tema nga pagdayeg sa Dios. Magaampo ta kaniya kay siya malipay, mahimuot nga ikaduhang katarungan. Ikaw daygon, sister, nindot lagi kay kuan sister. Kana imong lipstick sister, murag stitch side ba na sister. Ini-smile nimo, nindutan nimo tanawon. Dili ba ya Brad? Kining kuan man ni Brad. Crayola man ni. Pero sa ilawom, pun ipa, pakapimil pa. Sister, angayan kay ka nang imuhang kuan sister. Kanang magnakaw bitaw ka. Kanang imong step-in, murag itag model. Baratuhon man ni ba? Pero sa ilawom, pun ipa. Mubukad ang atay. Mubukad ang atay. Usa na in English sa mubukad ang atay, liver spread. Maliver spread. Muna nga makapahimuot sa Dios ang pagdahig kaniya. Unsa man ang imong pagbati, unsa man nga okay man ang ganahan ka nga mag-ampo, kanang malipay malinawon bitaw ka. Pero dili na kanang ang Dios bisag na kay problema, mas malipay ang Dios. Mas makasabot, mas kanang bitaw sa atong pag-ampo usahay di tanan pag-ampo niya gaampo ka. Ang iyong pagkarelasyon sa Diyos, masabtan sa Diyos nga, makig-relate ka niya seriously. Makita sa Diyos, mahimuot siya kay bisan sa atong mga disorder, bisan sa atong sa family, kay ang family di man gina perfect, bisan sa atong mga kagulian, social, unsa man, pero nakig-relate ta sa Ginoo seriously. Kunya mahimuot sa ang Diyos, kay nasakpan nato ang iyang kabubuton. Muna'y nakanindot nato nga, pagdahig sa Diyos, makapahimuot sa Diyos. Dili tungod kay nahimuot siya kay nakita na niya ang sakripisyo sa atong pag-ampo, kung dili nahimuot siya kay bugto nga katarungan tungod sa iyang gugma sa tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nahigugma siya sa tao. Kunya ang the weakness of God is pag-ampo man sa tao. Kay mubuhagay man sa iyang kasing-kasing sa ang divine mercy, mubuhagay man nga dili hisabtan sa tao little by little, each day, each week, each year sa kinabuhi sa tao. Magadirect siya silently na di nato hibawan in a very mysterious ways. Dili kanta nga mysterious ways. Nindot kay paminaw. Muna nga vocation as Christian, ikatulong nga katarungan nga vocation sa Kristo. Usa ka Kristiyano nga pagdaig sa Dios, magaampo sa Dios. Bukasyon na sa tao sa matag usa kanato. Nga kung gikot Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Muna nga ikaapat nga pagdaig, ikaapat nga katarungan, he that unlocks the power of God. Gahong nga makaabli, Yahweh nga makapaabli sa kagamhanan sa Dios. Muna nga dili ni siya basta-basta, kaya ang spiritual armor diha sa pagdaig, labi na in the context sa kanang charismatic, kaya ako niyang isunod ang topic na gift, charismatic gift, na diyan sa itong pagabinunyagan, ginatagan ta inig kagamhanan, gahon na makarelate sa Diyos. Unya mo hatag siya mga spiritual armory na tools nato for salvation, guide, mag-direct kining atong pagabinunyagan na nahimutang gifted charisma. Ako niya nang ikuan, ako niya nang i-relate kuman ining tapika kay nindot kay ining tapika. Yahweh nga makapaabli sa gahom sa Dios. Kay hinungdo mo katong si Daniel chapter 6 nga katong 12 friends of Daniel, si Shadrach, Meshach ug Abednego nga in the Old Testament context nga doon naman sila mga Diyos muna nga gipasabot sa Diyos ha kanang thou shall not have any other God before me, dili na kanang mga itong mga larawan sa Dias altar, sa simbahan,